na may mga vendors na nag-overprice dito sa amin. Wala naman po. As of now po, wala pa. Okay, yun. And dito, Sir Anton, kapag ganito, halimbawa, may mga sama ng panahon, may mga ipinatutupad ba kayo, sir, na halimbawa, price freeze o limitasyon sa pagtaas ng presyo sa mga paninda kapag ka may diniklara pong state of calamity dito sa lugar natin, Sir Anton? Yes po, which is national law under DTI. May implementation po kami dyan sa pag-freeze ng kasi ang iba nung nangyari mga ilang taon na nagsasamantala yung mga vendors or may-ari ng mga malaking market, grocery market, nagkakandak po kami ng inspection, monitoring, kasama ang mga empleyado ng licensing office at may isa kami personnel from DTI. Ni-check namin po yan, inventory, about po dyan sa mga price na yan, na regular po yan, every may calamity. Okay po yun. And dito, Sir Anton, malaman ko lang, saan po ba direktang nanggagaling ang supply ng mga gulay, karne at isda dyan po sa Libmanan? At ano, sir, yung ginagawa ninyo kapag naaantala ang pagdating ng mga ito dahil sa sira-sira ang kalsada, yan yung rason ng iba, may sirang tulay, may mga ginagawang o under construction ng mga daanan, may kalamidad, Sir Anton? Dito po ang supply, nanggagaling ang mga isda. May nakakarting dito galing Mercedes kasi dito tumadaan sa Kabusaw. At may mga isda rin galing Kabusaw, Pasakaw, may Naga. Depende po yan sa nagsusupply sa kanya-kanyang mga vendors ng mga isdang sariwa po dito sa market. Yun lang po na wala namang nagiging problema sa supply. Maintain lang po ang dito. Ang sa pagdating naman po sa transportation, walang nagiging problema sa transportation kasi dito po sa amin may galing sa river. May side, barangay Palang, Mawas, Baliti na matatabaan lupa po dyan. Nagsusupply dito sa amin at ang iba pa nga kakarting sa Ipukot, Kabusaw at Divisoria. Pagdating po sa transportation sa produkto or pagkulutan dito, wala pong problema dahil wala namang problema sa bundok dito sa may bandang Tambalidyo, yung coastal area. Ngayon po walang complaint o nagiging problema sa pag-transport ng mga walang problema po. Okay, yun. And dito, Sir Anton, maisunod ko lang, nakatanungan pa din. Paano nyo naman, sir, tinutulungan ang mga vendor natin na makakuha po ng sapat na inventaryo sa tamang presyo kapag nagkakaroon po ng, halimbawa, may kulang sa supply natin, dulot pa rin ang sama ng panahon. Paano nyo sila, sir, tinutulungan, Sir Anton? Hindi naman sila po ina-advise lang namin na yung kung ang tulong namin na ginagawa dito, yung seguridad sa kanila na huwag silang manakawan. Yung mga stock nila, huwag mawala. Yung mga stock nilang bigas, ina-advise na namin, hindi mabaha. Yata sa mataas na lugar pag may mga todis na yung maghapon na ulan, yun mga tulong namin po. Pagdating sa mga supply, hindi na kami lang advise sa kanila kasi nakikita namin ang magandang routine nila sa kanilang pagtitinda, pagninegosyo dito sa amin sa market. Wala. Medyo tahimik po dito. Peaceful po ang lakaran ng mga about sa mga gulay, sa bigas. Wala akong
napapansin na nagiging problema dito po sa amin. Okay, opo, 'yun. And dito, Sir Anton, maitanong ko lang, paano sir naaapektuhan ng mga nagdaang kalamidad? Nung mga nakaraan pang kalamidad sir ano, yung mga bagyo nung nakaraan, paano sir naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad yung kabuuang benta at operasyon ng mga negosyante dito sa loob ng ating market kung meron man, Sir Anton? Wala naman po kasi ang dito sa amin, ang matagal na po hindi noong makaraang bagyo, talagang yung malalakas, yung nagbaha, yung Christine, yung talagang umapaw po sa bayan, sa mismo, sa market. Nagkabulok-bulok yung bigas, nagkabulok-bulok yung mga gulay. Kasi yung bihira na po yun, matagal na yung Christine. Doon ko na, nandito na ako noon eh. Lagi ako naka-supervise doon sa mga na-damage. Pinapapunta namin si Mayor na kung paano may tutulong ni Mayor dyan. Kaya po, ang kalamidad dito, ang pagbaha, ang damages, wala na po kami napapansin dito. Ang tubig, kasi ang baha po baga talaga, ang bagyo, hindi na sa amin dito, dito na sa atin, hindi na sa ating probinsya eh. Nandun na sa Mindanao. Kaya pasalamat po tayo sa kung may kapal na bihira na pong bahain, wala na mga damages sa mga paninda ng mga vendor dito sa loob ng market. Wala na po. Ang medyo problema na lang dito, yung mga kuwan po, yung nalulugi sila dahil yung tag-init na mahaba. Pero ngayon naka-recover na, umuulan naman. Kasi ang gulay naman may 45 days, lalo mga pichay. Madali makabawi sila eh. Kaya wala naman hindi sila humingi sa amin ng tulong para sa kanilang mga paninda o kaya matulungan na nalulugi sila. Wala po, walang humingi kahit kay Mayor, walang pumupunta. Siguro po dahil kontento na sila sa ganung kalakaran, tamang-tama lang siguro sa kanilang dilensya sa pagtitinda dito sa market. Siguro as of now po walang problema po, wala po. Opo. Ano naman sir yung sistema ninyo o yung inyong mga pamamaraan diyan po sa palengke para maiwasan natin yung hoarding o yung sadyang pagtatago o pagpapatong ng presyo ng mga irresponsable ng mga tindera o mga vendor kung meron man, Sir Anton? Meron akong nakuan dito na nag-discover na yung hoarding. Pero sa bigas yun. Sa bigas po yun. Yung nire-restock na yung buwan. Pero hindi tumagal po. Hindi tumagal yun. Pinabot namin kay Mayor yun. Pero kaunti lang. Siguro mga 50 sako ng bigas lang yun na in-stock nila. Pero kasi dito lang po. Hindi naman gaano problema yun. Kasi malawak. Kaya si Granary ang Libmanan po. Walang problema dito sa amin sa walang hoarding dito po. Walang hoarding dito. Wala po. Walang problema dito sa hoarding ng mga produkto na ini-stock nila. Ito, Sir Anton, second to the last question na lang. Nakikipag-ugnayan ba kayo, sir, sa mga agency natin, yung City Agriculture Office o iba pang ahensya ng Libmanan para maagapan po yung posibleng krisis sa supply ng pagkain, sir? O paano po kayo dito nakikipag-ugnayan sa kanila, Sir Anton? Dito man po sa amin sa local government unit of Libmanan, lagi po kaming, kasi lalo sa slaughterhouse, ang mga empleyado po dyan na meat inspector, nagtatrabaho sa DA. Ang DA naman po, kasama namin yan sa mga empleyado rin ng LGU Libmanan. Yun po, laging minomonitor din nila ang security, ang mga hayop, baka magka-SAF, magkasakit. Minomonitor nila pasok sa oral building bago patayin. May tinatawag na postmortem and antemortem po sa mga baboy. Kaya ang DA po lagi pong naka-antabay sa amin naman. At lagi po kami nagmi-meeting naman. Wala naman pong
problema about dyan sa mga ah, sa sa mga supply. Kasi ang kwan may yung pong idagdag ko pa yung kadiwa ng Pangulo. Lagi po kami mayroon ditong kadiwa ng Pangulo. Buwan-buwan po ay every 2 months nagdi-display po sila diyan. Pumupunta naman yung namimili doon. Hindi naman ang umaangal tong public market sa dati kasi noon umaangal yan yung mga vendors dito sa magtitinda ng gulay dahil mura sa kadiwa ng Pangulo. Pero kalaunan po na-appreciate na lang na-appreciate nila yung kawawa naman yung namimili. Kaya wala namang problema gaano po. Okay, yun. Eto sir, bago tayo magtapos sa ating interview, ano sir ang inyong pangunahing payo or maipapayo sa mga consumer, mga vendor, kapag halimbawa makakaranas tayo ng matitinding kalamidad o kung magkaroon man tayo ng problema sa supply chain natin, Sir Anton? Sa lahat pong mga kababayan ko dito sa market, sa mga consumer, sa mga vendor, hinihingi ko pa sa inyo na gumawa kayo ng patas at galing sa puso para hindi po tayo magkamali ng ating negosyo. Kasi po ang negosyo pag ginamitan mo ng mali, masama yon. Kaya yun ang kada meeting po dito. Kaya sabi ko sa inyo, yung kada meeting natin na mag-pray lagi na yung kalamidad hindi dumating sa atin at sa kung kanino man hindi matuloy ang kalamidad. Yun ang pinaka-importante. Yun ang sabi ko sa kanila pag opening prayer ako sa kada meeting sa mga association, laging babanggitin dahil ang kalamidad yun po ang sumisira ng ating mga produkto. Kaya po inulit ko sa mga kababayan ko po dito, lahat-lahat na sa bayan ng Limanan, mag-ingat po tayo at manalangin tayo na maging maganda ang ating negosyo, walang dumating na kalamidad. Yun lang po. Maraming salamat po.